Eto mga boss, sagutin natin yung mga mga ating followers na nagtanong kung ano yung uri na aparato, yung kinaganyan-ganyan daw natin doon sa box. Pumuputok-putok yung pamako natin. And marami na kasi nagtanong sa akin ito, hindi ko lang masagot. Ito, gagawa ako ng video para masagot ko lahat kayo mga boss. Ito naman mga boss, ang tawag nito Bradnell. Parehas Bradnell tong tatlo na to. Bradneller pala. Bradnell yung bala. Ito Bradneller tong aparato. Ito mga boss, gamit na gamit to sa mga karpintero, yung mga gumagawa ng cabinet na finishing. Gamit na gamit to kasi hindi kasi to kumbaga pag pinako mo siya hindi nabibiak, lalo na pag yung mga maliliit na kahoy, hindi talaga siya nabibiak. Tapos mas mabilis din yung trabaho. Kunyari gagawa ka ng yung papag, kawayan, yan, maganda gamitin to kasi kahit payat naman yung bala niya, pwede mo naman pakuan ng marami kasi mabilis lang naman, ganun, pak. Tsaka mura lang din yung kanyang bala. Kaya gamit na gamit to sa karpintero, paggawa ng kabinet, paggawa ng kung ano-ano yung gusto nyong gawin, gamit na gamit to. Ngayon mga boss, yung uri pala nito mga boss, itong Bradneller, tatlong klase to. Mayroong dihangin, mayroong di kuryente yung 220 volt, mayroon ding di baterya. Ngayon, yung itong ginagamit natin, dihangin. Kasi dito tayo nahiyang sa dihangin at saka medyo abot kaya yung presyo. Kasi yung di kuryente naman, mas mura yon, kaya lang mahina. Hindi siya nakakabao ng maayos, lalo na sa mga matitigas. Kaya hindi ko pinili yon. Pagdating naman sa di baterya, maganda yung di baterya, lalo na yung mga branded. Yung mga brand talaga tulad ng Makita, DeWalt, Ryobi, yung mga surplus. Kaya lang napakamahal, sobrang mahal mga boss. Idea ng presyo niya lagpas 10,000 o abot pa ng 20,000 pag yung mga di baterya na branded. Kaya dito tayo sa dihangin. Una-una malakas, mas mura, mas abot kaya. Yan. Yung klase niya pala mga boss, tulad nito, tawag nito Bradneller, yung kanyang kanyang aparato. Bradnell naman yung kanyang bala. Yung bala pala nito mga boss, may kanya-kanyang haba. Kunyari ito F50, bali F50 to yung laki niya, itong Bradnell na to. Ibig sabihin nun, kaya niya ng maximum na bala hanggang 50 mm, 10 hanggang 50 mm na bala pwedeng ilagay nito. Tulad nito, yan, ito 50 mm yung haba. Yan, kasya sa kanya 50 mm. Pwede din siya sa maiksi, katulad nitong F30. Yan, pwede din siya. Bale, ang tawag nitong bala niya is Bradnell 18 gauge. Bradnell na 18 gauge. Kadalasan available dito sa Pilipinas. Kasi kung mga gauge 15, 16 sa US yun, mas mataba konti yun. Pero kadalasan lang yun sa US available. Ang available dito sa Pilipinas ng mga bala, gauge 18 ang available. Yan. Ito, sobrang tagal na itong makita na to. Dami lang kinita yan. Ito naman, pandukot ko kasi to.
mas maliit siya. Ang size naman ito F30, ibig sabihin hanggang 30 mm lang yung pwedeng ibala dito. 10 hanggang 30 katulad nito. Ito 30 mm yung kanyang maximum. Yan. Pwede din balahan ng 10 mm hanggang 30 mm. Ito 10 mm hanggang 50 mm kasi mas malaki siya. Yan. Ito naman ay brad nail pa rin, kaya lang 2 in 1. 50 mm din siya yung kanyang tawag nito, yung kanyang haba, yung maximum niya 10 hanggang 50 mm din na brad nail yung pwedeng ilagay dito. Ayan. Kaya lang ito mga boss, 2 in 1 to, kumbaga dalawang bala yung pwede dito. Pwede itong staple form, pwede itong brad nail. Ayan, ito yung isang klase, staple form. Ang staple form nito 25 mm naman yung ano nun, pinakamaliit, 25 hanggang 50 mm yung kanyang haba na pwede dito. Itong staple form ginagamit natin to sa mga ano, kunyari mga biak, kunyari yung plywood nagnganga. Ito yung ginagamit ko, lagyan ko stick well, putukan ko nito, kaya dikit ulit kasi ano, dito siya ano maglalaki. Kaya bumili din tayo nito, itong 2 in 1 na staple form. Yan. Ito ginagamit natin pandukot. Itong brand pala nito mga boss, G-Tools. Yan, maganda tong G-Tools, made in Korea, pero hindi ko pa ganun kasubok to, pero maganda din daw kasi nakapokus daw siya sa puro ganitong klase na produkto. Ito yung pinakasubok ko, itong Makita AF 5U4Z. Subok ko na to mga boss. Alam, malapit na mag-retire siguro, sobrang gamit na rin, araw-araw kasi halos ginagamit. Ito naman Inco, mura-mura lang tong Inco na to, nasa 1.8 lang yung presyo. Okay naman siya, kaya lang yung ayaw ko dito, malakas siya pumutok, sakit sa tainga. Ito pala mga boss, may mga lock to sa trigger. Yari, ito yung pinaka the best na nakita kong lock sa trigger niya, kasi nandito lang, wala dito. Kadalasan kasi nandito yung ganon mo muna bago siya puputok, bago mo ma-trigger. Ito naman, hawakan mo lang yan dyan, itong isa, itong sapaw yan, bago mo puputok. Ito yung gusto ko, kasi yung dito parang hindi mo kasi mabilisan yan, kasi sumasabit-sabit dito kaya ito may ito na nandito, itong Inco na to tinanggal ko, tapos minodified ko na kasi may future siya na hindi ko gusto kaya minodified ko na lang to. Ayun, maayos na gamitin, talagang mabilis na siya. Yan lang mga boss, bali nabibili pala to sa Shopee, Lazada, TikTok. Yan. Pero pag sa hardware nyo to bilhin, bihira lang yung may ganito sa hardware. Yung mga malalaking hardware lang talaga yung mayroon nito. Itong ori. Basta tandaan nyo lang 18 gauge yung laki ng kanyang bala. F10 hanggang F50. Tapos ito 2 in 1. Pwede sa brad nailer na straight, pwede din sa staple form na brad nail. Yan lang mga boss, sana naintindihan nyo.